Hello po, nagpapasalamat po ako sa Diyos at muli nagkita-kita tayo sa video ito. Welcome po kayo sa aking channel at welcome po kayo sa aking program, Preach from Home program. Maganda po ang tatalakayin natin sa araw na ito at ang ating pong tatalakayin ay may kinalaman sa matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem. Watch this. Narito na po tayo sa John chapter 12 at ito po yung part 2 ng The Gospel of Jesus Christ according to John. At kung natatandaan niyo po yung aking video na may pamagat na The Plot to Kill Jesus, ito ay pinlano ng mga parisiyo at ng mga leaders ng relihiyon na patayin si Jesus matapos na siya ay bumuhay na mag-uli sa patay. No, nung buhay niyang muli si Lazaro sa mga patay ay nabahala ang mga religious leader ng kanyang kapanahunan at pinag-usapan nila ito sa Sanhedrin at ang napagkayarian nila sa kanilang pag-uusap ay patayin si Jesus. At kung gusto niyo mapanood ang video ito o kung hindi po ninyo napapanood ang video ito, ay pwede niyo panoorin ito pong The Plot to Kill Jesus. At ilalagay ko na rin sa description yung link nito upang i-click nyo na lang para ito ay mapanood. O kaya pindutin nyo po itong black stripe na nasa taas ng video ito at mapapanood nyo na po itong the Plot to Kill Jesus. At dito sa Plot to Kill Jesus na video ay pinakita rito kung paano pinlano ng mga parisiyo na patayin ang ating Panginoong Kristo. At ito ay mababasa rin natin dito sa John chapter 11 verse 53 to 54. Ganito po ang ating mababasa. So from that day on, they plotted to take his life. No? They plotted to kill Jesus. Therefore, Jesus no longer moved about publicly among the people of Judea. Instead, he withdrew to a region near the wilderness to a village called Ephraim, where he stayed with his disciples. So, ang nangyari, dahil nga gusto nilang patayin ang ating Panginoong Kristo, so hindi na lang nag-public preaching ang ating Panginoong Kristo, hindi na lang siya nagpakita sa publiko, nanatili na lang siya at ang kanyang mga alagad doon sa isang village na ang pangalan ay Ephraim. At sa kanilang pag-stay doon, hindi naman siya nanatili talaga nag-stay ng matagal dahil nga padating na yung tinatawag na Passover ng kapistahan. At alam naman natin na ang ating Panginoong Kristo ay isang Hudyo na ito ay tungkulin niya na ito ay i-celebrate. Kaya nga doon sa susunod na video na nung nakaraang video na ating napanood, yung the Passover, ay ikinuwento doon na mula doon sa Ephraim ay pumunta naman ang ating Panginoong Kristo sa Bethany, doon sa bahay ni Lazaro na kanyang binuhay na mag-uli. Naghanda po doon ng hapunan si Marta at nag-celebrate sila doon at maraming mga Hudyo ang dumagsa upang makita ang ating Panginoong Kristo at upang makita rin nila si Lazaro na binuhay na mag-uli ng ating Panginoong Kristo mula sa mga patay. Pero siyempre, dalawa yung grupo ng mga Hudyo na nagpunta doon. Ang unang mga Hudyo na nagpunta doon, yung naniniwala sa ating Panginoong Kristo, yung nagsimula ng maniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sapagkat isa sa mga tanda ay nagawa ng ating Panginoong Kristo at ito nga yung pagbubuhay ng muli ng isang taong patay. At ito nga ay sa katauhan ni Lazaro na nung binuhay niyang muli ang kanyang kaibigang si Lazaro ay 4 na araw nang namamatay. So ito ay sign
no, isang sign na ibinigay ng Diyos sa kanila para makilala nila ang Kristo, makilala nila ang kanilang hari. Kaya nga, dumagsa doon yung mga naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Pero pumunta rin doon, siyempre, yung mga hindi naniniwala upang magkaroon sila ng report saan? Sa mga Pariseo. Dahil gusto nga ng mga Pariseo na ang ating Panginoong Kristo ay mahuli at gusto nila na ang ating Panginoong Kristo ay mapatay. At sa pangyayari ito, hindi lamang ang ating Panginoong Kristo ang gusto nilang patayin, kundi gusto na rin nilang patayin yung ebidensya. Na gusto na rin patayin nila yung binuhay na magmuli ng ating Panginoong Kristo na si Lazaro. Pero siyempre, kailangan pumunta ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem sapagkat kailangan niyang isakatuparan yung utos, yung tagubilin sa kanya ng kanyang ama na nasa langit, na maipangaral ang ebanghelyo at masunod yung plano ng kanyang ama, no, na siya ay maging handog para sa mga kasalanan ng sanlibutan. At yun nga ay pagkatapos noon ay pumunta na siya sa Jerusalem. At ito ay tinatawag ng mga Bible scholars na triumphal entry into Jerusalem. Yung pagtatagumpay na pagbalik, na pagpasok ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem. Bagamat siya ay merong threat na siya ay mapatay, ay sinikap pa rin ng ating Panginoong Kristo na siya ay makapunta doon sa Jerusalem. At ang account na ito ay hindi lamang ikinwento ni John. Ikinwento rin ito ng mga sumulat ng Synoptic Gospel. Na bakit Synoptic? Kasi magkakapareho yung kanilang mga kwento. At yun ay naroon rin po sa kwento ni Matthew, sa Gospel of Jesus Christ according to Matthew, na andun rin po yung sa kwento ni Mark, no, yung kanyang pagkukwento doon sa Gospel of Jesus Christ according to Mark, at naandun rin po yun sa Luke, na sa pagkukwento naman ni Luke ng kasaysayan ng ating Panginoong Kristo, naikwento rin ni Luke ang tungkol sa sa triumphal entry. At siyempre, ang pinag-aaralan po natin at yung serye po ng ating pinag-aaral ay may kinalaman sa Gospel of Jesus Christ according to John. Yung account ni John ang ating pong tutunghayan. At ganito po ang ating mababasa sa verse 12. Chapter 12 po, verse 12 ng Gospel of Jesus Christ according to John. At ganito po ang ating mababasa. The next day, the great crowd that had come for festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. So, umugong na yung balita na si Jesus ay papunta ng Jerusalem. At alam natin na ang Jerusalem ay ay dagsa ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Dagsa ng mga Hudyo sa iba't ibang lugar sapagkat ang kapistahang ito ay talagang sineselebrate ng lahat ng mga Hudyo. Kahit saan man silang dako ay pupunta sila sa Jerusalem para ma-celebrate nila itong magandang festival na ito. Nagpapaalala sa kanila na sila ay iniligtas ng Diyos sa salot ng kamatayan ng lahat ng mga panganay doon po sa Ehipsyo. At siyempre, ito ay celebration rin ng bilang pag-alaala na sila ay pinalaya ng Diyos sa kamay ng Ehipsyo. Binigyan sila ng freedom. Na pinalaya sila upang yung kanilang pagkaalipin ay mawala at sila ay tumindig bilang isang nasyon. Kaya nga, nung pagkatapos nung piging doon sa Bethany ay sinikap naman ng ating Panginoong Kristo na siya po ay pumunta sa Jerusalem para i-celebrate nga po itong kapistahan. At nung nabalitaan nga ito ng mga tao ay ay sinikap nila lang
makapunta at makita. No? Ang sabi po doon sa verse 12, uli ko pong babasahin, ang sabi po ay ganito. The next day, the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. At dahil sa nabalitaan nila ito, anong ginawa nila? Doon sa 13, ang sabi, they took palm branches and went out to meet him and shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, blessed is the King of Israel. So dito makikita natin, itong mga taong ito, no, na naniniwala na sa ating Panginoong Kristo, sinalubong ang ating Panginoong Kristo, at sa kanilang pagsasalubong, nagdala sila ng palm branches. No? Nakita sila ng mga palm tree, no? Kinuha nila yung mga branches at sinalubong nila ang ating Panginoong Kristo na may tangan-tangang mga branch ng palm, at ito ay nilalagay rin nila sa kanila sa dadaanan ng ating Panginoong Jesus. At hindi lamang na yung mga palm branches ang kanilang nilalagay sa account po ni Matthew, sa account po ni Mark, sa account po ni Luke, ay sinabi rin nila, ikinuwento rin nila na pati yung kanilang cloth, no, yung kanilang mga damit. Ang tawag nga po doon ay cloak, kasi po yung parang kapote na meron pong hood, no, ay hinuhubad nila ito at inilalagay nila sa dadaanan ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay isang tradisyon sa kanila na ng pagsalubong sa kanilang hari. Sa makatuwid, kinikilala ng mga ito na ito na nga ang hari na kanilang iniintay. Kaya nga ang kanilang sigaw ay muli kong babasahin, ang sabi po doon sa 13, they took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, blessed is the King of Israel. At doon sa 14, ganito po ang ating mababasa, Jesus found a donkey and sat on it, as it is written, Do not be afraid, daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. So, ito ay nung makita ang ating Panginoong Kristo ng donkey, siya po ay umupo. So, papunta po ng Jerusalem, sakay-sakay po ang ating Panginoong Kristo, hindi ng kabayo. Katunayan, ang mga nagiging hari ay nakasakay sa sa makikisig at malalakas na kabayo, pero ito pong king nilang ito na dumarating ay ay isang mapagpakumbabang hari na siya po ay nakasakay sa anak ng busiro. Hindi po sa kabayo, kundi siya po ay nakasakay sa maliit na kabayo. Kung alam niyo po yung donkey, ito po ay isang breed ng mga horse, no? Nasa family of horse, pero hindi po siya yung horse na nakikita natin na napakalakas, napakagara at napakalaki. Ito pong donkey ay isang maliit na busiro, no? Isang maliit na breed ng horse na kung uupo ang isang tao, sasayad po yung kanyang paa doon po sa sa lupa, sapagkat ito po ay napakaliit. At ito po yung sinakyan ng ating Panginoong Kristo. Papasok po sa Jerusalem habang ang mga tao ay nagbubunyi at nagsisigawan, dumating na ang hari ng Israel. At ito hindi naintindihan ng mga disipulo, no? Hindi po ito naintindihan ng mga alagad. Pero matapos na ang ating Panginoong Kristo ay mamatay, ilibing at muling mabuhay, at siya ay nasa anyong kaluwalhatian, nasa glorified body, tsaka lamang nila naintindihan ang mga bagay na ito, na ang hula sa Old Testament ay natupad na sa ating Panginoong Kristo. Yung hula sa Old Testament ay hula para sa pagdating ng Kristo, at ang hulang ito ay natupad kay Jesus. At ganito po ang ating mabasa dito po sa verse 16,
Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. At first, his disciples did not understand all this. No, hindi nila naintindihan ito. Basta nagbubunyi sila pero hindi nila naintindihan kung bakit ito nangyayari. Pero sabi doon, at first, his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that these things had been done to him. So, tsaka lang nila na-realize na, ay oo, isinulat nga pala ito ni Zacarias. At ang sulat na ito ni Zacarias ay may kinalaman doon sa pagdating ng Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ay may kinalaman doon sa magiging hari nila. At ito, na-realize ng mga alagad na nangyari kay Jesus. Ibig sabihin, kung nangyari ang hulang ito kay Jesus, therefore, si Jesus nga yung iniintay nilang hari na maghahari sa kanila. Bagamat may pagkakaiba doon sa kanilang pag-unawa tungkol sa pagiging hari na darating. Ang pagkakaintindi nila ay political king na magpapalaya sa kanila physical. Pero siyempre ang dumating, ayon naman ito sa hula na hindi nila naintindihan, ay spiritual king na magdadala sila sa kanila sa spiritual kingdom at ang layunin ay mailigtas ang kanilang kaluluwa mula sa kasalanan. Pero hindi po yun ang napag-unawa nila. Pero dito sa pangyayaring ito, nalaman, naunawaan ng mga alagad, ito nga pala yung sinasabi ni Propeta Sakaraya. At tingnan po natin yung illustration dito po sa inyong screen. Makikita po natin sa illustration, si Sakaraya po, Sakaraya 9:9 ay nagprophesy. Eksaktong-eksakto kung ano po yung nangyari sa ating Panginoong Jesus, yun rin po yung ikinwento o pinrophesy ni Sakaraya. At ganito po ang ating mababasa. Sakaraya 9:9, Rejoice greatly, daughter of Zion. Zion's daughter, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. So makikita natin dito, ayon sa hula ni Zacarias, darating nga yung hari nila. Victorious and righteous. Pero itong victorious king na ito, yung haring ito na magtatagumpay sa kanyang pagdating, ay nakasakay sa donkey. At doon sa triumphal entry ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem, eksakto donkey nga ang kanyang sinakyan. Kung si Jesus ay nagtagumpay sa pagpasok sa Jerusalem na nakasakay sa donkey, therefore, natupad sa kanya yung hula ni Zacarias na ang hari ay darating na nakasakay sa busiro. At yun nga yung nangyari dito sa triumphal entry. Bakit tinawag ito na triumphal entry? Sapagkat may plano yung mga Pariseyo, may plano yung mga religious leader na patayin ang ating Panginoong Jesus para mahadlangan ang mga tao na maniwala sa Kanya. Pero kabaliktaran po ang nangyayari sapagkat imbes na mahuli nila, sunggaban nila ang ating Panginoong Kristo, mahirap para sa kanila gawin ito sapagkat napakarami ng tao ang patuloy na naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Katunayan, sabi dun sa verse 17 ay ganito, Now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. So pinangangalat nila yung word, pinangangalat nila yung balita na
papasok na sa Jerusalem si Jesus. Siya yung bumuhay sa mga patay. Siya yung bumuhay kay Lazaro. At ngayon ay papunta na sa Jerusalem. Ito na nga yung hari na ating iniintay. Ito na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. So ito ay patuloy na ipinangangalat. Kinakalat yung balitang ito ng pagdating ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem. At doon sa 18 ang sabi, many people because they had heard that he had performed this sign. Ano yung sign na yun? Binuhay niya si Lazaro mula sa mga patay. At yung sign na ito ay sign na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Tatandaan niyo sinabi ni Juan doon sa kanyang purpose ng pagkakasulat ng aklat na ito na ating pinag-aaralan. Ang sabi niya, maraming sign ang ginawa ni Jesus sa harap ng kanyang mga alagad. Pero hindi napasulat sa aklat na ito. Pero itong mga napasulat sa aklat na ito ay napasulat upang sa inyong pagbasa ay magkaroon kayo ng pananampalataya na sa Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung kayo ay magkakaroon ng pananampalataya, magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. At isa sa sign, at ito yung pinaka-best na sign na kanyang ginawa, ay yung buhayin si Lazaro mula sa mga patay. At nung mabalitaan nga ng mga taong ito, sila ay dumagsa at gusto nilang makita ang ating Panginoong Kristo. So kasama po sila doon sa prosesyon ng pagpasok sa Jerusalem. Uli nating babasahin sa 18, many people because they had heard that he had performed this sign went out to meet him. Pero syempre, dahil sa nga dumadami at dumaksa na po ang taong naniniwala sa ating Panginoong Jesus, nabahala po. Naging threat na naman po ito sa sa mga religious leader nung kanilang kapanahunan. Naging banta na naman sa kanila. Plano nilang i-abort, plano nilang patayin ang ating Panginoong Jesus para mawala na yung paniniwala ng mga tao sa Kanya, pero kabaliktaran po ang nangyayari. Kaya nga po doon sa verse 19, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. So the Pharisees said to one another, so nag-usap-usap sila. So the Pharisees said to one another, see, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him. Walang nangyayari doon sa plano natin. Wala namang saysay, walang kinahantungan yung plano natin. Bakit? Tingnan nyo, ang buong mundo ay sumusunod na sa Kanya. Ang buong mundo ay naniniwala na kay Jesus, na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Naniniwala na kay Jesus na siya na nga ang hari na kanilang iniintay. Katunayan doon sa account, doon sa Synoptic Gospel, doon kay Luke, ganito yung kwento ni Luke doon sa Luke chapter 19 verse 39 to 40 po, ganito po ating mababasa. Some of the Pharisees in the crowd said to him, sinabihan ng ating Panginoong Jesus. Some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, order your disciples to stop. Sabi ng mga Pariseo, patigilin mo na yung mga disipulo mo. Saan sila pinatitigil? Doon sa pagsisigaw nila ng Hosanna. Ang sabi ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he. Blessed is he, the King of Israel. At sabi ng mga Pariseo, baka pwede mo naman pahintuin na sila. Pero ano ang sagot ng ating Panginoong Kristo sa verse 40? Ganito po ating mababasa. Babasahin ko na po yung 39 para isunod ko po yung 40. Ang sabi po ay ganito. Some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, order your disciples to stop. At ang sagot po sa 40 ng ating Panginoong Kristo ay ganito. He answered,
I tell you, if this were silent, kung patitigilin ko ang mga ito, the stones would shout out. Sabi ng ating Panginoon Kristo, kung patitigilin ko ito, mas lalo kayo magugulat. Bakit? Ang mga bato naman ang magsisigawan. Anong gusto nyo? Itong mga taong ito magsigawan o yung mga bato? Yun ang sabi ng ating Panginoon Kristo. So, nag-usap-usap yung mga Pariseo na sabi niya, walang saysay doon sa ating plano. Nawala ng saysay yung ating mga plano. Bakit? Yung buong mundo ay naniniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Na si Jesus ang iniintay nilang maghahari sa kanila. At ito ay ang paghahari sa buhay na walang hanggan. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang video ito. Sana po ay sa maikling pagsasama-sama natin ay mayroon po kayong natutunan. At hanggang sa muli, sana po ay magsama-sama po tayong muli doon po sa mga susunod na video na akin pong gagawin. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay kung meron po kaming mga bago pang mga video na akin pong i-upload ay ma-notify kayo at i-like nyo na rin po kung nagustuhan niyo po ang video ito. At kung maaari, ay i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan para sa ganon sila man ay makapanood ng mga video ito. At sana po ay kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. Muli, ako po si Nehemio Sayuhay. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo at sana po ay panoorin nyo na rin po yung video ito na sa inyong harapan at pindutin nyo na rin po itong bilog para sa inyong mga subscription. Maraming salamat po.